I will show you the few techniques na ginagawa ko para mag-forward grow yung mukha ko. Tingnan nyo naman guys. Yung iba kasi, di ba? Pag ganun yung mukha, parang mukha silang parang na crack up pababa yung mukha. Parang default nila na mukha nakaganyan. Pero pag naka-forward grow yung mukha mo, nakaganon yun. And then, mas patulis yung mukha mo. Mas mas maganda yung proportion ng buong panga mo at yung buong mas nakaka-contribute sa facial aesthetic. So, eto na guys. I-share ko na kung paano i-tweak. Itong hobbies na to, kailangan araw-araw mong gawin or pag wala kang ginagawa, gawin mo lang parang mannerism mo or something na gawin mong habit. Ganito gawin mo. Ito ay tinatawag na mewing pero hindi dila ang gagamitin natin. Maglalagay tayo ng pressure sa panga natin gamit ng thumbs natin. Ayan. Okay, etong kamay natin na to, ilalagay natin dito sa ilong. Ayan. Gawin natin to for over kung mapapansin niyo naman, normal to na ginagawa ng mga baby, ng mga bagong silang na sanggol na nagsasuction ng mga nila ng daliri nila o kaya umiinom ng mga chupon ng dahil sa pag-inom nila kasi ng chupon, pag yun, mas napo-forward grow yung panga nila. Kung lazy naman sila sumipsip ng chupon, natural gaganon yung mukha nila, parang pancake na pabilog. So, yun. Ang mahalaga is naka-forward growth yung kung ano yung nakakasanayan natin. Dapat naka-forward growth yung yung panga natin para hindi masyadong ipit na ipit yung panga natin at walang spasyo. Dapat mag-evolve yung mga mukha natin na yung growth niya ay paharap at hindi pa pababa na pa ganun. Kasi pag pababa na pa ganun, papangit yung mukha natin pag ganun yung growth ng mukha. So, ayan, eto na nga yung technique. Iganon lang ng gaya mo lang over 20 seconds lagi. And then, may isa pa, gamitin mo tong unahan mo. Ito. Itong ngipin na to. And then, kumagat ka sa hangin. Parang pa ganun. 20 na ganun araw-araw. Kasi ang benefits nito, yung forward grow nga ng panga, pa-forward yung development ng muka at hindi parang flat yung muka natin. Kasi 'di ba, pag sa proportion ng muka, pag flat yung dimension ng mukha mo, pag pa-flat ng ganun, nakakapangit 'yon. Pero pag patusok at kaharap yung development ng mukha, may research sila about orthodontics kung bakit nila ni-recommend yung mewing at kung bakit maganda yon for contributing aesthetic facial features, kung paano nagiging mas maganda yung grow ng facial structure ng mukha. And then as hindi lang to imagination ko, but it's a fact na totoong bagay na nare-required din ng mga orthodontics yung mewing at yung forward growth ng face. It's nade-develop yan natural by by a hobbies at sa komparaan kung saan paraan din tayo kumakain kung minsan. And then ang maganda dito is naging aesthetic yung structure ng mukha natin at maganda yung development ng buong skull natin at naka-forward growth at hindi nakapaganon yung mukha natin, kundi naka-forward growth. Maganda yung forward growth development kasi madi-define yung dito mo. Yung part na to, magiging chiseled.
Although hindi yun makita sa camera na to ngayon kasi malabo tong camera na to. Pero sa ibang camera makikita na merong defined na feature kasi forward grow yung ano, yung facial development ng mukha mo. So yan lang yung konting shares ko. At isa yan sa bagay na natutunan ko for now. You know, la forward growth ng mukha. Inaaral din na rin sa mga arts at you know, gamit na gamit yun sa mga facial drawings na dapat naka-forward growth yung anatomy ng mga pag nagdo-drawing para maganda yung ano facial features at saka aesthetic at saka sobrang sobrang popular tingnan ng nung yung growth ng mukha. Yun lang, it's just facial aesthetics for purpose of facial aesthetics. So maraming salamat. It's just a simple share, a simple personal share. And yeah, signing off and like, comment, and subscribe. And bye. See you to my next YouTube video. Bye.